Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mami Mikay Grace. Tungkol ito sa pahayag ni Secretary Boying Rimulya na mas safety na daw ngayon ang Pilipinas sa kanyang pamamahala sa PBBM admin. Nako, minora siya ng isang PhilAm US Army veteran dahil may nangyaring masama sa kanyang pinsan. O ito, nakatanggap ng malutong na mura si DILG Secretary Junvic Rimulya mula kay Jack Lee Hamin na isang PhilAm Army veteran. Naglabas ng matinding galit at pagkadismaya ang Filipino-American Army veteran na si Jack Lee Hamin matapos igiit ni DILG Secretary Junvic Rimulya na mas ligtas ang Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa mga nakaraang administrasyon. Ayon kay Hamin, malinaw sa kanyang karanasan na hindi totoo ang sinasabi ng kalihim. Sa isang viral social media post, ibinahagi niya na ginorgor ang kanyang pinsan sa harap ng kanilang bahay sa araw at maliwanag ang paligid na para sa kanya ay malinaw na ebidensya laban sa mga pahayag ni Rimulya. PI mo, alam nyo na yung PI. PI mo, Junvic Rimulya. Kahapon lang, my cousin was nagurgur. And you say, ligtas ang public at bumaba ang krimen ng Pilipinas. What the F? Alam nyo na yung F. Tamaan ka sana ng missile. Missile from Iran. PI mo. Sinungaling. Galit na galit. Dagdag niya, tamaan kayo mga sinungaling sa Pilipinas ng mga opisyal mula presidente hanggang Congress. Majority are propagating lies, deceits, and persecution. Aniya, hindi sapat na magsalita lamang ang mga leader kung hindi nila nararamdaman ang epekto ng krimen sa ordinaryong mamamayan. Ayon kay Hamin, pati ang media ay bahagi na rin umano ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Para sa kanya, magiging kasangkapan na rin ang ilang mainstream media sa pang-uuto sa publiko sa mga maling pahayag tungkol sa seguridad at krimen sa bansa. Binigyan din ng veteran na kinakailangan ng agarang aksyon mula sa mga autoridad. Hanapin nyo yung dalawang gumurgor sa kanya, yung pinsan niya. PI ninyo, halatang hinihimok ang pamahalaan na panagutin ang mga responsable sa brutal na paggurgor sa kanyang pinsan. Sa huli, nanawagan si Hamin sa publiko at media na maging mas critical at mapanagutan. Para sa kanya, hindi pwedeng gawing biro o palampasin ang ganitong uri ng karahasan sa Pilipinas at dapat may hustisya para sa bawat Pilipino. Yun po yung naka sunglass. Yan yung si Jack Lee Hamin, US Army veteran. Okay, noong 2024, may naging kaibigan ako doon na retired US Navy. Nag-usap kami. Niyaya niya akong mag-lunch sa isang eat all you can restaurant. Makain kami. Kwento niya. Noong panahon ni PRRD, sabi niya, before panahon ni PRRD, napakagulo yung lugar namin. I think somewhere sa Metro Manila, hindi ko na alam saan sa Metro Manila. Kaya ako, every time na umuwi ako, sabi niya, pag lumabas ako, dala-dala ko yung aking lisensyado na baril o pistula. Ayun, dahil delikado eh. Kaya lang, sabi niya, nagtaka ako nung umupo si Duterte na biglang nawala yung mga istambay.
yung mga kinakatakutan namin sa lugar nawala. Talagang tumahimik ang aming lugar. Yan, kwento ng ano. Kaya sabi niya, hindi ko na kailangan yung pistola ko dahil tahimik na matino na. Ay binigay ko na lang yung pistola ko. I don't know kanino niya ibinigay. Maraming kwento ng ganyan. Kahit nga malala ko si Katunying. Kaya ilan ba nung kasagsagan ng Quadcom hearing na binabatikos nila ang kampanya ni Tatay Digong natin laban sa pulburon. Sabi niya, huwag na tayong magplastikan. Oh, sa lugar namin, tumahimik ang lugar namin dahil nung panahon ni Tatay Digong, ni PRRD, hindi pala Tatay Digong tawag niya, PRRD. Tumahimik. At kayo, sa inyong mga lugar, oh, halos lahat, di ba tumahimik? Kaya wag na tayong magplastikan. Ito, Secretary John B. Crimulya, hindi nyo na po maluluko ang taong bayan ngayon. Hindi nyo madadala sa presscon. Okay, kanina lang may nabasa akong post ni Attorney Harry Roque. Sabi niya, ayun, katatapos lang ng presscon. Yung presscon ba ni Rimulya, sinabi niya na mas tahimik na ngayon. Ayun, yung isang bata, pinilit, pinalaklak ng yung bawal, parang tableta na yung pangmayaman. Ano bang tawag doon? Extra, parang ganon. Pinilit yung bata. Tapos, nasawi. Nilagutan ng hininga. I don't know kung anong, basta, post yun ni, Matatapos lang magpa-bida si Rimulya na mas tahimik ngayon. Punta ka maglibot ka sa gabi, Secretary Rimulya, na wala kang escort, ikaw lang mag-isa, tignan natin at maramdaman mo ang tunay na kalagayan sa peace and order sa ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tahanan o tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ug karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo og giro, so silupin lang in town ang iyang balay. So mag-aatop na siya karon sa iyang atop nga silupin lang. So tolda lang gyud in town ang iyang balay, ang iyang atop. Ug mo na ni ang nahatag sa iya nga yero. So mag-atop na gyud siya. Militi asawa. Ya ba? Yoro ko na. Tagibiti sa matilyo no la. Pag mando ni kuan. Kakagya Cesar. Igawas ka nga doon na dito ka. O gawas ka anay. Karon naman na gyud sa pag-atop. Human na gyud sa pag-atop. So nawala na gyud tong tani kuan lang. Silupin lang nga atop. Karon napulian na gyud sa iro nga among gihatag. Sige dinhi ka kay salamat. Salamat sa nagginabang option. Salamat kayo sa Ginoo. Na nakagbalay ko tungkol sa mga kuan hinabang sa mga vlogger. So pila na katuig nga silupin lang gyud in taon ang imong atop. Pila na to katuig ang silupin lang.
duwa na. So duha na lang katuig. So silupin na lang gyud nagantos ka sa Nagantos kalisod. So salamat kaayo. Kaninabang og sin. Okay, Salamat po. salamat.